Noong 1892 sa Melbourne, Australia, isang batang ina ang desperadong naghahanap ng paraan para mabuhay sa gitna ng matinding kahirapan. Pero makalipas lang ang ilang buwan, may natuklasang nakabaon sa bakuran ng isang inuupahang bahay. At iyon ang magbubunyag ng isa sa pinakanakakagimbal na kaso. Noong huling bahagi ng 1800, dumaan ang Australia sa matinding economic depression. Maraming negosyo ang nagsara, maraming nawala ng trabaho, at para sa mahihirap, halos imposible ang mabuhay araw-araw. Walang government assistance, walang welfare support. Kapag nawalan ka ng trabaho noon, sarili mo lang talaga ang aasahan mo. Sa gitna ng panahong iyon nabuhay si Frances Knorr. Ipinanganak siya sa London, England noong 1868. Kalaunan, lumipat siya sa Australia upang magsimula ng bagong buhay. Nagtrabaho siya bilang domestic servant at kalaunan ay nag-asawa, pero hindi naging madali ang kanyang buhay. Noong 1892, nakulong ang kanyang asawa matapos masangkot sa kaso ng pagbebenta ng kasangkapang hindi pa bayad. Bigla siyang naiwang buntis, walang pera at walang kasiguraduhan kung paano mabubuhay kinabukasan. Sa desperasyon, pinasok ni Frances ang tinatawag noon na baby farming. Isa itong gawain kung saan iniiwan ng mga ina ang kanilang mga sanggol kapalit ng bayad sa isang tagapag-alaga. Kadalasan, ito ang huling pag-asa ng mga babaeng hindi kayang buhayin ang kanilang anak. Sa una, parang ordinaryong childminding lamang ito, pero sa likod ng trabahong iyon, may mas madilim palang nangyayari. Palipat-lipat ng tirahan si Frances sa Melbourne habang ginagamit ang iba't ibang pangalan. At habang tumatagal, unti-unting nagsimulang maghinala ang ilang tao sa paligid niya. Pagkatapos, dumating ang araw na tuluyang nagbago ang lahat. Noong Setyembre 1892, isang bagong umuupa sa bahay sa Moreland Road sa Brunswick ang naghahanda ng garden bed sa bakuran. Habang naghuhukay, may tumama sa pala niya. Sa una, inakala niyang basura lamang, pero nang tingnan niya ng mabuti, nanlamig siya. Isang bangkay ng sanggol ang nakabaon sa lupa. Agad na ipinatawag ang pulis. Nagsimula silang maghukay sa buong bakuran at habang lumalalim ang paghuhukay, mas lalong naging kakilakilabot ang natuklasan. Hindi lang isa, kundi higit pang katawan ng sanggol ang natagpuan. Mabilis na sinimulan ng mga awtoridad ang investigasyon. Sinundan nila kung sino ang dating nakatira sa bahay. At doon sila humantong kay Frances Knorr. Nang arestuhin siya ng pulis, sinasabing tumingin siya sa mga opisyal at sinabi, "Alam ko kung bakit kayo narito." Habang naghihintay ng paglilitis, sinubukan pa umano niyang sumulat sa dati niyang karelasyon upang gumawa ng ebidensyang makakatulong sa kanyang depensa. Pero napunta rin ang sulat sa mga pulis at lalo lamang itong naging bahagi ng kaso laban sa kanya. Noong Abril 1893, nagsimula ang paglilitis. Sa korte, sinabi ni Frances na inilibing niya nga ang mga sanggol, pero ayon sa kanya, namatay raw ang mga ito sa natural na paraan. Ngunit ibang kwento ang sinabi ng ebidensya ayon sa pagsusuri ng mga doktor.
ang mga sanggol ay hindi namatay ng natural. May malinaw na palatandaan ng pagsakal. Isa sa kanila ay may matinding pressure mark sa leeg. At doon nagsimulang bumigat ang kaso laban sa kanya. Tumagal ng 5 araw ang paglilitis. At matapos marinig ang lahat ng testimonya at ebidensya, naglabas ng hatol ang korte. Guilty. Habang binabasa ang sentensya, napaiyak si Frances at sinabi niya, "God help my poor mother. God help my poor babies." Dahil mandatory noon ang death penalty sa ganitong kaso, hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Nagkaroon ng matinding debate ang publiko. May mga naniwalang nararapat ang parusa, pero marami rin ang nagsabing si Frances ay isa lamang desperadong babae na itinulak ng kahirapan sa sukdulan. 2 araw bago ang execution, may isa pang trahedyang nangyari. Ang state executioner na si Thomas Jones, ang taong magpapatupad sana ng bitay, ay nagpakamatay. Ayon sa ulat, ayaw ng kanyang asawa na siya ang magsagawa ng pagbitay kay Frances. Ngunit itinuloy pa rin ng gobyerno ang sentensya habang nasa death cell. Sinabing naging tahimik si Frances. Nagdarasal siya, umaawit ng mga himno at ginugol ang mga huling oras ng kanyang buhay sa paghingi ng kapatawaran. Sa kanyang huling pahayag, sinabi niya na umaasa siyang magsilbing babala ang nangyari sa kanya. Hindi lamang sa ibang babae, kundi sa sino mang maaaring ginagawa rin ang parehong gawain. Noong umaga ng January 15, 1894, sa Old Melbourne Jail, ipinatupad ang sentensya. Ang huli niyang mga salita ay, "Ang Panginoon ay kasama ko, wala akong kinatatakutan, sapagkat payapa ang aking kalooban." Ilang segundo matapos bumukas ang trapdoor, natapos ang kanyang buhay. Si Frances Knorr ang naging unahang babaeng binitay sa Victoria matapos ang mahigit 3 dekada, at hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay nananatiling konektado sa isa sa pinakamadilim at pinag-uusapang criminal cases sa kasaysayan ng Australia. Isang kasong hindi lang tungkol sa krimen, kundi tungkol din sa kahirapan, desperasyon, at sa mapapait na desisyong nagagawa ng tao kapag pakiramdam niya wala na siyang ibang matatakbuhan.